Sabi nga nila, hindi mo malalaman ang tunay na kulay ng tao hanggat hindi mo sila nakakasalamuha. Kaya iwasan natin ang mang-judge ng kapwa kung hindi mo pa sila nakikilala. Tingnan mo tong asawa ko. Nung una, ayaw daw niya sa mayamang katulad ko. Eto siya ngayon. Mahal na mahal ako. Para lubos niyong maintindihan, ito ang aming kwento. Sana ay magustuhan niyo. Maaga pa lang, gising na si Riza. Hindi dahil sa alarm, hindi rin dahil excited siya sa trabaho, kundi dahil hindi siya nakatulog buong magdamag sa sobrang kaba na nararamdaman sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama. Maingat na huwag magising ang kanilang kasambahay na si Aling Nena na natutulog sa kwarto sa kabilang silid. Matapos makapagluto at kumain, nagbihis siya at napakasimple lamang nito. Walang alahas o anumang mamahaling bagay. Plain t-shirt at kupas na pantalon na binili niya mismo sa ukay-ukay noong 1 linggo para walang makakilala sa kanya. Tiningnan niya ang sarili, salamin at ngumiti. Ganito pala ang dating ng isang ordinaryong tao. Bulong niya sa sarili. Natigilan naman siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Naku iha, bakit ikaw na naman ang nagluto? Di ba sabi ko sa'yo ay ako na? Ay, mapapagalitan na naman ako nito pag nahuli tayo. Saka ano ba yung suot mo? Itong batang ito talaga. Saad ni Aling Nena. Naku, si Manang talaga. Hayaan niyo na ho. Ako na po ang bahala kay Daddy pag nalaman niya to. Ayokong napapagod ka. Saka, ano po bang problema sa suot ko? Bagay naman po, di ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Nag-iisang anak ka ni Don Ramon pero wala man lang arte sa katawan. Pero hindi ka kaya pagalitan ng mami at daddy mo? Ako pa ba, Manang? Siyempre hindi, no. Ikaw ang bahala. Ang mahalaga, nakakain ka na. Basta bukas ako na magluluto. Opo, Manang. Si Riza Villanueva, 22 taong gulang, ay nag-iisang anak ni Don Ramon Villanueva, ang may-ari ng Villanueva Restaurant Group, isa sa pinakamalaking restaurant chain sa buong Luzon. 23 sangay, libo-libong empleyado, milyon-milyong kita bawat buwan. Pero ngayong umaga, wala siyang dalang kahit credit card. Gusto lamang niyang makapagtrabaho bilang waitress para hindi siya makilala ni numan. At nais rin niyang makita ang tunay na nangyayari sa loob ng kanilang negosyo dahil ito ang kasunduang hiningi niya sa kanyang ama. Ang napili nilang sangay ay ang Villanueva Flagship Restaurant sa Makati. Ang pinakamalaki, pinakasikat at ang pinakamaraming reklamo ng empleyado sa nakaraang 6 na buwan. Lahat ng reklamo ng mga empleyado sa nakaraang 6 na buwan ay tinutukoy ang isang pangalan, si Edgar Marasigan, ang branch manager. Maingat na lumapit si Riza sa personal office ng restaurant. Naka-polo shirt ang staff na bumati sa kanya. Iyon ay si Mang Ben. Ikaw pala ang bagong hire, Riza Villanueva. Tiningnan niya ang papel. Aba, kakaiba ang apelyido mo ah. Opo. Tunog mayaman nga daw ho eh. Pero taga-probinsya lang po kami. Ganun ba? Siya sige. Pwede ka nang magsimula, iha. Kung may tanong ka, lumapit ka lang kahit na kanino dito. Mababait naman ang lahat ng empleyado rito. May isa lang na hindi mo dapat kulitin. Sige po. Salamat po sa paalala. Tumango naman si Mang Ben at binigay niya ang uniform sa dalaga. Magiging waitress ka sa main dining area. Mabait ang mga co-workers mo. Basta huwag kang magkamali sa mga VIP table. At Bago pa matapos si Mang Ben, may dumating na tunog ng malakas na hakbang sa hallway.
Tumigil si Mang Ben. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kaninang nakangiti, biglang naging seryoso at naging balisa na animoy hindi alam ang gagawin. Sino ito? Bagong waitress po. Sir, si Riza. Nagsimula po siya ngayon. Sagot ni Mang Ben. Tiningnan naman siya ni Edgar mula ulo hanggang paa. Payat, hanggang balikat lang kita. Kayang-kaya ba niyang magdala ng maraming plato? Kaya ko po, sir. O siya, sige. Magsimula ka na. Pumunta ka na sa dining area. Marami tayong customer. Bawal ang babagal-bagal rito. Patunayan mong kaya mong gamit yang maliit at walang kalyo mong kamay. Sumunod naman si Riza at nagsimula na agad. Ngunit hindi niya inaasahan na sa unang araw niya may customer na magagalit. Nag-order daw kasi ito ng beef steak at nakatanggap ng chicken. Alam ni Riza kung sino ang may kagagawan nun, ngunit walang nakakita maliban sa kanya. Ano ang problema? Ay, ikaw pa lang nagdala ng order dito. Ano ba itong ginawa mo? Bungad ni Edgar. Napalingon si Riza. Sir, ang order po ng customer ay beef. Sinabi ko sa'yo, di ba, na i-double check mo ang mga order. Bakit ganito? Siniseryoso mo ba ang trabaho mo? Galit-galitan na ani ng lalaki. Lumingon siya sa mga katrabaho at customer sa paligid. Sapat na ang audience para sa palabas na gustong gawin ng lalaki. Ganito pala ang ginagawa ng bagong hire natin. Sayang naman ang training. Ang hirap pala makahanap ng mapagkakatiwalaang empleyado ngayon. Dagdag pa nito. Nagtawanan ang mga tao sa paligid at wala man lang naglakas ng loob para ipagtanggol si Riza. Nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng tingin. Nararamdaman niya ang init ng kahihiyan na dumadampi sa mukha niya. Ipinikit niya ang mga mata at dumilat siyang muli nang may pagpapasyang hindi makikita ng sino man sa loob ng restaurant na yun ang kanyang luha. Nagulat na lamang ang dalaga nang biglang may lumapit sa kanya. Saka hinawakan ng dahan-dahan ang tray na hawak ng dalaga. Pati na rin ang kamay nito at hinila siya papalayo roon. Saka sila dumiretso sa locker room at doon na nga bumagsak ang luha ni Riza. Huwag mo na silang pansinin. Alam naman natin ang totoo, hindi ba? Tiningnan ni Riza ang lalaki. Hindi siya kilala ng lalaking ito. Wala siyang dahilan para tumulong. Wala itong makukuha sa kanya, pero sinubukan niya itong patahanin. Alam mong wala kang kasalanan, di ba? Huwag mong hayaan na maliitin ka lang ng mga tao sa paligid mo. Matuto kang lumaban. Sa tingin mo, kaya kong itama ang lahat ng mali dito sa restaurant na to? Bakit hindi? Walang imposible sa taong gusto talagang matupad ang mga pinapangarap. Pero dapat simulan mo yan sa sarili mo. Maging matibay ka. Huwag kang magpapaapak sa mga katulad ni Sir Edgar. Tama, salamat. Nakatulong yung mga sinabi mo. Hayaan mo, sa susunod, hindi niya na ako mapapatiklop pa. Sige, sasamahan kita. Simula noon, pati si Zoren pinag-iinitan na rin ni Edgar. Ibinigay sa kanya ang pinakamahirap na section. Pinagbantaang tatanggalin sa trabaho kung hindi niya susundin ang utos nito. Sinabihan ang ibang staff na huwag siyang kausapin. Pero si Zoren nanatiling tahimik. Pati si Riza, hindi tinigilan ni Edgar. May dumating na envelope sa loob ng opisina ni Edgar, kasama ang kapirasong papel na nagsasabing si Riza daw ay nahuli sa CCTV na nagnanakaw ng pera sa cashier drawer. Alam ng babae na hindi yun totoo, ngunit ang mukha niya ang nakikita sa CCTV footage na inilabas at ang mga termination paper ay naghihintay na sa mesa. Nakangiti pa si Edgar habang tinutulak ang papel sa kanyang harapan. Pirmahan mo na lang to para mabilis. Para hindi ka na mas mapahiya pa.
Tiningnan ni Riza ang papel. Pagkatapos, tiningnan niya si Edgar. Pipirmahan ko to. Nagulat si Edgar. Inaasahan niya ang sigawan, ang pagtanggi, ang pag-iyak nito. Hindi niya inaasahan ang pagiging kalmado nito. Kinuha ni Riza ang papel at pumirma. Pero bago pa matapos si Edgar na magsaya, bumukas ang pinto ng restaurant at bumungad roon ang ama ni Riza. Sakto, nariyan si na boss. May susumbong ko lahat ng mga ginawa mo. Wala ka ng takas, Riza. Maling gulo ang pinasok mo. Napakayaman ng boss ko. Mag-resign ka na lang kaysa maidemanda ka pa. Sigurado ka bang ako ang maidedemanda mo, Mr. Marasigan? The employees here has many complaints about you. Ngayon, alam ko na kung bakit tama. Tama lang ang desisyon ko. What the hell are you talking about? Ang dami mong sinasabi. Hintayin mo na lang na makausap ko si boss. Kahit walang kontrata, sigurado ako natanggal ka na kaagad. Tahimik na natigilan ang buong restaurant. Lumakad si Don Ramon ng diretsyo sa kinatatayuan ni Edgar. Binuksan ang pinto at nakita si Riza na nakatayo sa harap ng manager. Kaharap ang resignation letter. Napangiti na lamang si Don Ramon. Pagkatapos, lumingon kay Edgar na ngayon ay malapad ang ngiting bumati sa kanya. Ngunit nawala ang ngiti nito nang narinig ang susunod niyang sinabi. Edgar Marasigan, matagal na kitang pinapanood. At sa tingin ko, tapos na ang palabas. Ano po ang ibig niyong sabihin? Saad naman ni Edgar. I am done playing with your games. Hinintay kong magbago ka, pero hindi. Even my own daughter have to experience your cruelty. Masyado kang mataas, Edgar. Kaya mataas rin ang kahuhulugan mo. Napanganga na lamang si Edgar nang malaman kung sino si Riza. Agad siyang pinatanggal ni Don Ramon na kahit nagmakaawa siya, hindi ito nakinig sa kanya. Ibinunyag rin ng kanilang abogado ang mga reklamo ng staff na nakolekta sa loob ng 2 buwan. Ang edited na CCTV footage na nagpapakita ng mga fingerprints ng tampered footages. Ang mga dokumento ng mga illegal na ginawa ni Edgar, ang pagkuha ng komisyon mula sa mga supplier ng walang pahintulot ng management, ang paulit-ulit na sexual harassment na nireport ng 2 empleyada, ngunit pinigilan niya ang investigasyon. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging makatao. Iyon ang sinabi ni Riza nang harapin niya si Edgar sa harap ng lahat. Pero kailangan mong maging makatao para maging tunay na mayaman. You are fired, Mr. Edward. Pati na rin ang mga taong naniwala sa mga sinabi ni Mr. Marasigan. Don't even think na mag-apply sa ibang kumpanya, Mr. Marasigan, dahil wala nang tatanggap sa'yo. Ma'am, please po. Maawa na ho kayo. Meron po akong pamilya. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po uulitin pa. Kahit na hindi niyo na ako pabalikin pa rito. Basta, hayaan niyo po akong makapag-apply pa sa ibang restaurant o kumpanya. Naawa ka ba sa ibang employees natin, Mr. Marasigan? Dapat nga sa'yo ipakulong eh. Dapat sa'yo, death penalty. Wala kang awa. Umalis ka na rito. Ayokong makita pa yung pagmumukha mo. Pati na rin ang mga naniwala sa lalaking to. Kilala ko kung sino kayo. Ang galit sa ekspresyon niya napalitan ng ngiti nang makita si Zoren na kanina pa pala nanunood. Nilapitan niya agad ang binata at dinala ito sa kung saan silang 2 lamang. Ngunit nawala ang ngiti ng dalaga nang makitang tila blankong nakatingin sa kanya. Ang lalaki, wala na ang liwanag sa mukha nito sa tuwing magkakausap silang 2. Wala na ang sayang na ibibigay niya rito sa tuwing magkasama silang 2. Pakiramdam ni Riza,
Ibang Zoren ang kaharap niya ngayon at hindi iyong nakilala niya noon. Narinig mo ba yung usapan namin kanina? Oo, rinig ko. Pasensya na. Hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Alam mo naman kung bakit, 'di ba? Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman magbabago yung pagkakaibigan natin. Ako pa rin naman si Riza na nakilala mo. Hindi naman agad sumagot si Zoren na pinagtataka ni Riza. Blanko pa rin ang ekspresyon nito at tila walang buhay ang mga matang nakatingin sa kanya. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kasi kung yan lang, pwede naman siguro akong umalis na. Hindi. Kasi wala nang manager ang restaurant. Gusto ko sana ikaw ang pumalit kay Edgar. I trust you more than anyone, if it's okay. Kumunot ang noo ng binata at tila nakitaan niya ng galit ang mga mata nito. Pasensya na, Riza. Hindi ako interesado. Hindi ko kailangan ng suhol mo. Matapos sabihin yon, umalis na si Zoren at iniwan ang nagtatakang si Riza dahil sa iniakto niya. Ipinagsawalang bahala na lamang iyon ng dalaga dahil sa tingin niya, masama lamang ang timpla ng araw ng binata. Nang mga sumunod na araw, napansin ni Riza ang pag-iwas sa kanya ni Zoren na ipinagtataka niya. Hindi niya alam kung ano ba ang nagawa niya rito para gustuhin siyang iwasan ng binata. Hindi naman siya tumigil sa pagsubok na lumapit rito na ikinaiinis ng binata. Hanggang sa hindi na kinaya pa ni Riza ang ginagawa ng lalaki at hinila na ito papunta sa office niya at makapag-usap sila ng maayos. Huminga pa ng malalim ang dalaga para pakalmahin ang sarili. Ano bang problema mo? Nung nakaraan ka pa nagkakaganyan. Hindi naman kita inaano Parang kahapon lang ang bait-bait mo sa akin. Tapos ngayon, susungit-sungitan mo na ako. Sobra ka pa sa dalaw Then don't try to talk to me. Huwag kang lalapit sa akin para hindi ko marinig yung mga reklamo mo. Okay na ba? Nasolusyonan na ba ang iyong reklamo? Yan ang problema ko sa'yo. Akala ko pa naman mabait ka nga talaga. Pero ang sama pala talaga ng ugali mo. Napaka-antipatiko mo. Di naman mabaho yung hininga ko Di rin naman ako amoy putok para iwasan mo. Kung hindi ka talaga titigil magganyan. Ngumisi naman si Zoren at dinugtungan ang sinabi ni Riza. Ano, ha? Tatanggalin mo rin ako? Katulad ng ginawa mo sa ibang empleyado na walang kalaban-laban sa'yo. Yun ba yun? Napanganga naman si Riza sa sinabi nito. Akala ko ba gusto mong protektahan ko ang sarili ko? Ngayong ginawa ko na, bigla ka nalang nagkaganyan? Boss, lumaban ka ng patas. Hindi yung meron kang nakakapakang tao. Bago pa makapagsalita si Riza para sana palabasin ang lalaki, nauna na itong maglakad papalabas. Natatawang napabuga na lamang ng hangin ang dalaga at napatakip ng kamay sa kanyang bibig habang tinitingnan ang papalayong figura ng lalaki sa salaming pintuan ng kanyang opisina. Gayunpaman ay hindi sumuko si Riza na mabalik ang pagkakaibigan nila ni Zoren dahil sa lahat ng nakasama niyang tao, ito lamang ang tumanggap sa kanya nang magkunwari siyang isang simpleng tao lang. Ibinalik niya ang ibang empleyado na tinanggal niya na sa tingin niya ay kailangan ang trabaho. Ngunit hindi pa rin siya kinakausap ng lalaki kahit sinasadya niyang makasalubong ito. Hanggang sa madulas siya sa sahig dahil sa hindi pagtingin sa dinaraanan. Mabuti na lamang nasalus siya ni Zoren na animoy napapaso na agad siyang binitawan kaya't nahulog pa rin siya sa simento. Aray ko! Ang sakit ng puwet ko! Ano ba, Zoren? Sinalo mo pa ako kung bibitawan mo din lang pala ako. Pag ako talaga nagka-amnesia, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Ang bigat mo kaya. Saka pang-up mo na yung tumama sa semento. Hindi ang ulo mo.
Puwera na lang kung nasa pang-upo mo yung utak mo. Napabusangot namang tumayo si Riza at pinagpag ang sarili. Ewan ko sa'yo. O ano, papansinin mo na ba ako? Bakit ka ba kasi nagkaganyan? Bigla kang nagbago. Pwede bang tigilan mo na ako? Layuan mo na ako. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi na kita lalapitan. Ano bang ginawa ko sa'yo? Binalik ko naman na yung mga empleyadong kailangan yung trabaho Dahil sinabi ko yun sa'yo. At ang isa pang rason, ayoko sa mga mayayaman. Ayoko sa isang katulad mo. Alam ko kung paano nyo kontrolin ang mga taong nasa paligid nyo gamit ang inyong kapangyarihan. Tapos, Napanganga na lamang si Riza habang nakatingin sa papalayong si Zoren. Kung bakit ganoon ang pananaw nito sa mga katulad niya. Hanggang sa mga sumunod pang mga araw, yun pa rin ang gumugulo sa isip ng dalaga. Pati sila kwatsa nila ng kaibigang si Nika, binabagabag siya ng isipang yun. Nabalik naman sa realidad si Riza nang bahagyang hilain ni Nika ang kaniyang buhok. Napangiwi na lamang siya at hinila rin ang buhok nito bilang ganti. Aray ha? Kumakahila ka naman. Grabe, parang madadala na yung anit ko. Di ka ba naawas sa mga balakubak kung ang himbing ng tulog, te? Mabuti nga sa'yo. Ikaw ang nauna, tapos ikaw pa itong magrereklamo. Kasalanan mo yan. Paano naman kasi? Kanina pa ako panay ang salita dito. Di ka naman nakikinig. Saang planeta ka ba nakarating, ha? Napabuntong hininga naman si Riza. Saka napakamot sa ulo at hinarap si Nika. Nagtataka naman siyang tinitigan pabalik ng kaibigan. Sa restaurant kasi, may employee ako na ang sungit-sungit. Dati naman ang bait-bait niya sa akin nung hindi niya pa alam na anak ako ng may-ari. Tapos biglang nagsungit nung malaman niya na mayaman ako. Alam ko na yan. Yan yung mga tipo ng tao na ayaw sa mayayaman. Kesyo, mapagmataas daw tayo. Puro luho lang ang alam. Magkakasunod na tumango naman si Riza dahil sa sinabi ng babae. Ganon na ganon kasi ang rason ni Zoren nang kausap niya ito. Yun na nga, gusto kong maiba yung paningin niya sa akin. Ay nako, hayaan mo siya. Kaibigan na kasi ang turing ko sa kanya. Sayang naman yung samahang nabuo namin, di ba? Pilya namang sinundot ni Nika ang tagiliran niya, dahilan para makiliti at magulat ang babae. Kapag ganoon ang ginagawa nito, alam niya na ang iniisip ng kaibigan. Hoy, wala akong gusto doon . Ayoko lang na makulong siya sa ganong pananaw at bumuo ng pader para sa katulad natin dahil siya rin ang mahihirapan. Naku, hoy, wala akong sinabi na gusto mo siya . Ikaw nagsabi nun. Baliw, kitang-kita nga sa mukha mo. Di kung ganon, pakitaan mo na kaya. Pakitaan mo na kaya mong gawin yung mga ginagawa niya. Napangiti naman si Riza at napatango nang may pumasok na ideya sa isipan niya. Habang nakangiti, panay pa rin ang tukso sa kanya ng kaibigan na ikinatawa na lamang nito. Kinabukasan, agad na sinimulan ni Riza ang naisip na paraan para ipakita kay Zoren na pwedeng maging magkaibigan ang isang tao kahit magkaiba ang estado ng kanilang buhay. Maaga pa siyang pumasok para tumulong sa pagluluto at pag-aayos ng mga gamit sa restaurant. Nang dumating si Zoren, agad niya itong nilapitan at tumulong sa paglilinis ng sahig. Inirapan lamang siya ng binata at nagpatuloy lamang ito sa paglilinis. Mahirap talagang maghanap buhay, no? Nang bata ako, akala ko hindi ko na kailangan magtrabaho. Kasi meron naman ng pera sina daddy. Akala ko lang pala yun. Hindi ko alam na kailangan ko rin palang magtrabaho para magkapera. Bungad niya kay Zoren. Pwede bang manahimik ka? Hindi mo ako diary para kwentuhan ng kung ano-ano. Alam kong marami ka ng pera, kaya hindi mo na kailangan pang kumbinsihin
na pinaghirapan mo yun dahil pinanganak kang mapera. Sagot naman ng binata. Napabuntong hininga naman si Riza at pinigilan ng sariling masigawan ang lalaki at mainis rito. Kailangan niya itong unawain kung gusto niyang matuloy ang pagkakaibigan nila. Hindi totoo kaya yung sinabi ko. Hindi nga ako basta-bastang binibigyan ni Daddy ng credit card dati. Palagi na lang na kailangan ko muna na paghirapan bago ako makabili ng mga gusto ko. Mukha ba akong si Tulfo? Sumbungan ng mga inaapi. Pati hindi pagbigay sa'yo ng daddy mo ng mga gusto mo, poproblemahin ko pa. Wala naman akong sinabing ganun eh. Nagkukwento lang ako. Yun lang. Sinasabi ko lang sa'yo na ganoon ako pinalaki ng mga magulang ko. Halos mapatalon naman si Riza nang umayos ng pagkakatayo si Zoren. Saka siya hinarap. Kitang-kita niya ang inis sa mga mata nito at mukhang pinipigilan lamang ang sariling mabulyawan siya ng lalaki. Ayos, bakit ba nandito ka? Di ba owner ka na ng restaurant na to? Napayuko naman ang dalaga at nilaro ang sariling mga daliri. Tinatanggihan kasi ako ni Dad. Nakiusap ako sa kanya na maging waitress muna ako para maintindihan ko kayo. Napataas naman ang kilay ni Zoren at napakunot ang noo. Pwede bang itigil mo ng pagpapanggap mo? Hindi na yan gagana sa akin. Alam kong pareho ka rin sa kanila. Matapos niyang sabihin yun, tumalikod na si Zoren sa dalaga. Pero sinubukan pa siyang habulin ni Riza at hindi napansin ang basang sahig na naapakan nito. Napapikit na lang naman si Riza at hinintay niyang bumagsak siya sa sahig. Ngunit, imbes na sahig ang maramdaman ay ang bisig ng binata ang sumalo sa kanya. Napalunok na lamang siya nang mapansin kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. At agad na putol ang pagpapantasya niya nang agad siyang itayo ng matuwid ng binata. Pwede bang tumingin ka sa dinaraanan mo kapag naglalakad ka? Ingatan mo rin ang sarili mo. Kung gusto mong magtagal pa dito, sa mundong ibabaw. Bakit parang kasalanan ko pa? Muntik na ngang mabagok yung tao, pagagalitan mo pa. Di ka ba naawa sa akin? Sa maliit mong katawan, oo. Pero sa'yo, huwag kang ang tanga-tanga. Mayroon ka namang mata. Bakit hindi mo gamitin sa pagtingin sa paligid mo? Hindi mo ba nakitang basayang inaapakan mo? Bakit ba ang sungit mo? Sabihin mo na lang kasing nag-aalala ka sa akin. Ano, concern ka pa rin sa akin, no? Kahit na ang sungit-sungit mo, concern ka talaga sa akin. O paano? Bati na ba tayo? Pinigilan naman ni Zoren na mapangiti at itinago yon sa pagkunot ng kanyang noo. Ayst. Isip bata. Pagkatalikod niya, doon niya na hinayaan ang sariling mapangiti. Ilang beses pa siyang tinawag ni Riza, ngunit hindi niya na ito nilingon at dire-diretso nang naglakad papalayo rito. Sa kabila namang banda ay ang naiwang nakabusangot na si Riza. Sa tingin niya ay hindi gumana ang naisip niyang paraan, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Agad niyang tinawagan si Nika at nakipagkita sa malapit na mall. Napangiwi pa ito nang makita ang suot at panay ang pangaasar. Dahil yun ang unang beses na nakita siya nitong nagsuot ng ganoong damit. Simula bata pa silang dalawa. Nagsusuot ka pala talaga ng ganyan? Parang dati lang ayaw mo ng mga slacks ha? Gusto mo nga lagi kang nakabestida kasi pangarap mong maging Disney princess. Kailangan nga, diba? Saka, wala namang masama sa suot ko. Hindi naman kabawasan to sa kagandahan ko. Oo, kahit nga sa kahanginan mo, hindi rin. Teka, ano bang nangyari? At bigla-bigla ka nalang tumatawag para gumala sa SM. Akala ko pa naman bibili tayo ng mga bagong damit. Bibili ka dyan. Nagtitipid ako. Umaasa lang ako sa sweldo ko ngayon, no, bilang waitress. Napailing naman si Nika habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Riza. Ngayon lamang kasi ito humindi sa kanya.
kahit dati na itong kuripot. So, ano nga kasi ang kailangan mo? Hindi ata gumana yung paglapit ko sa kanya na ganito yung suot. Ano kayang pwede? Hay nako, huwag ka nalang magsuot ng kahit ano. Baka gumana yun. Nanlalaki naman ang matang hinampas ni Riza ang kaibigan. Tumawa lamang si Nika at halos maluhan ng mapagtanto ang sinabi. Joke lang yun. Eh di, ganito na lang. Bakit hindi ka na lang kaya sumama kapag kumakain yung employees mo sa labas? Diba? You know, to build relationships with them. Saka kay Zoren mo. Napatango naman si Riza sa sinabi nito. Sa tuwing may problema kasi siya, ito lamang ang kanyang nalalapitan at nahihingan ng payo bukod sa kanyang ama. Tulad ng sinabi ni Nika, narinig nga ng dalaga na lalabas sina Zoren at ang mga kasama nila nung mga sumunod na araw. Kaya agad siyang nagpresentang sumama at kitang-kita niya ang pagdadalawang isip ng mga ito. Pero sa huli, pumayag pa rin sila. At nang naroon na, hindi malaman ni Riza kung bakit ang tahimik nila. At kunti na lamang, iisipin niyang nasa lamay sila sa sobrang tahimik ng paligid. May problema ba? Bakit sobrang tahimik niyo? Nagulat pa nga ang dalaga nang biglang tumayo si Zoren at hilain siya papalayo. Nang makarating sila sa labas, saka lamang siya nito binitawan. Wala ka ba talagang ideya kung bakit ang tahimik ng mga kasama natin? Malay ko ba? Kaya nga ako nagtatanong, di ba? Hindi naman ako magtatanong kung alam ko ang dahilan, di ba? Minsan talaga hindi ka rin nag-iisip, no? Sa tingin mo, magiging komportable ba kaming mag-usap kapag nariyan ang boss namin? Malamang hindi. Siyempre mag-iingat kami sa mga sasabihin namin. Kumunot ang noo ni Riza dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangang mag-ingat sila sa sasabihin kapag nariyan siya. Ha? Bakit naman? Paanong mag-ingat? Kapag sinabi nilang nakakapagod yung trabaho nila, matatakot silang baka bigla mo silang sisantihin. Uy, hindi Nakakapagod naman talaga magtrabaho Saka hindi naman ako ganun. Napatitig si Riza kay Zoren nang bigla itong ngumiti. Napapailing pa ito nang hilain siya pabalik sa kanilang lamesa. Nabalot ng katahimikan ng paligid nang bumalik silang dalawa, ngunit napalitan ng ingay nang sabihin ni Riza na siya na ang sasagot sa gastos ng gabing iyon. Sinabi rin niya na wag nang isipin na naroon siya bilang boss nila, kundi kasama lang din sa trabaho. Simula noon, palagi nang sumasama si Riza sa tuwing lalabas sina Zoren at ang ibang empleyado, kaya't naging komportable na ang mga ito sa kanya. Ngunit pakiramdam niya, ayaw pa rin siyang kausapin ni Zoren, kaya siya na ang lumapit rito para kausapin ang lalaki na nag-iihaw ng isda habang ang kanilang kasama ay masayang nagiinuman. Zoren, kasi next week may pupuntahan akong charity. Baka gusto mong sumama? Kulang kasi kami. Baka gusto mo lang naman. Ano namang gagawin ko doon? Gagawin mong tagahakot ng mga gamit? Hindi. Sasamahan lang kaming libangin yung mga bata. May gagawin ako next week. Maghanap ka na lang ng ibang kasama. Magsasalita pa sana si Riza, ngunit bigla silang tinawag ng mga kasama nila. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at pilit ang ngiting lumapit sa mga ito. Hindi naman napinilit pa ni Riza si Zoren dahil baka makulitan pa ito sa kanya at tuluyan na siyang hindi napansinin ng binata. Ngunit laking gulat niya nang kalabitin siya nito. Balisa pa ito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. May sinabi pa ito ngunit hindi yun narinig ni Riza sa sobrang hina ng boses ng lalaki. Ano? Hindi kita marinig. Paus ka ba? Gusto mong bumili tayo ng gamot?
Sabi ko oo na. Sasama na ako sa charity. Pero hindi yun dahil sa'yo Gusto ko lang magbawas ng kasalanan sa langit. Natigilan naman si Riza at napangiti. Ang alam lamang niya ay sobrang saya niya ngayon. Talaga? Sige, sasabihin ko na lang sa mga kasama ko na madadagdagan na kami. Next Tuesday 8 a.m. Dadaanan ko na lang namin dito, okay? Oo, kung may ipapabuhat ka o ibang ipapagawa, sabihan mo lang ako. Talaga? Sayang naman yung mga muscles mo. Kung magiging Disney princess ka lang dun, no? Muscles? Matagal mo na palang diniditigan tong katawan ko Miss Riza. Baka naman mamaya kidnapping yung mangyari, imbes na charity. Uy, di Talagang charity yon. Napaka-feeling mo naman. Sabi ko lang na may muscles ka. Napaka-defensive mo naman. Binibiro ka lang Para ka nang iiyak dyan. Pabiro siyang inirapan ni Riza. At sabay na lang silang natawa sa takbo ng kanilang usapan. Nakangiting sinulyapan ng dalaga ang lalaki dahil iyon ang unang beses na kinausap siya nito ng nakangiti. Hanggang sa dumating ang araw ng Martes at kasama din ni Riza si Nika na susundo kay Zoren na nakaabang sa labas ng restaurant. Hindi naman ito nakilala agad ng dalaga dahil sa suot nito na mas nagpagwapo sa lalaki. Kinikilig pa ang kanyang kaibigan nang binati nila ito at mapang-asar siyang sinundot sa tagiliran. Ramdam niya ang pag-init ng pisngi ng kindatan siya ni Zoren bago ito tuluyang pumasok sa van. Uy, sigurado ka na ba talagang kakaibiganin mo lang siya, girl? Baka pwede nating i-level up yarn. Sayang naman yung lahi. Uy, tumigil ka nga dyan. Pag tayo talaga marinig niya, nakakainis ka. Sumama na nga yung tao. Pag yan umatras talaga dahil sa mga pinagsasabi mo. Saka malabo naman akong magustuhan yan Bakit naman? Ano pa bang kulang sa'yo, Bukod sa height. Maganda ka naman Mabait, matulungin, makajos. Kunti na nga lang palitan mo na si Mama Mary sa sobrang santa mo. Huy, tumigil ka nga. Ang aga-aga, nagkakaroon ka ng kasalanan. Pag tayo talaga hindi nagkita sa langit. Eh di hihilain kita papuntang impyerno. Problema ba yun? Diba, walang iwanan. Best friend forever. Subukan mo lang talagang humiwalay sa akin. Ewan ko sa'yo. Gutom lang yan. O ito, tinapay. Napapasukan na ng hangin yung utak mo. Nang makarating sa bahay ampunan, dinala na ni Riza ang mga gamit na ipamimigay nila sa mga bata roon, pati na rin sa mga madreng nagbabantay sa mga ito. Nagpalaro rin sila at kitang-kita ng dalaga ang saya sa mga mukha ng mga bata roon. Muli niyang naalala tuloy ang batang naging kaibigan niya noon sa bahay ampunan na lagi nilang pinupuntahan ng kaniyang ama. Sinubukan pa niyang bisitahin ang bahay ampunan na yun pagbalik niya sa Pilipinas noon, ngunit nagsara na yun. Nabalik sa realidad si Riza nang biglang sumulpot si Zoren sa kanyang tabi at kinalabit siya. Nginitian niya naman ang binata at kapuwang nanood sa mga batang naglalaro. Ang saya nila, no? Sana palagi silang nakangiti. Sana mas ma-enjoy pa nila yung ganyang edad nila. Kasi paglaki nila, maghahanap talaga sila ng magulang. Siguro nga naghahanap na sila ngayon. Hindi lang palagi. Ang swerte pa rin pala natin, Kasi may nakilala tayong mga magulang. Ikaw ba, Zoren? Sa mga magulang mo rin ba ikaw nakatira? Ako kasi na kay daddy pa rin kahit na dapat nakahiwalay na ako ng bahay. Nagtaka naman si Riza nang tinitigan lang siya ni Zoren. Ngunit agad na ring nag-iwas ng tingin at tila may bahid ng lungkot at sakit ang mga mata nito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala. Sige na.
Mauna na akong umuwi. Nakalimutan ko. May gagawin nga pala ako. Ha? Pero di ba sabi mo wala? May nasabi ba ako? Naku, sorry Zoren. Hindi naman na sumagot pa si Zoren at naglakad na papalayo. Lahat ng sugat ng nakaraan ay bumalik sa kanya nang marinig ang sinabi ni Riza. Nakaraang pilit pa niyang kinakalimutan, ngunit hindi pa rin talaga mawala sa kanyang alaala. Patuloy pa rin siyang minumulto ng mga ito. Nabalik sa realidad si Zoren nang maramdaman nang may humawak sa kanyang kamay. Nang tingnan niya yon, si Riza. Nakasunod pa rin pala sa kanya. Zoren, please stay. May nasabi ba akong mali? I'm sorry kung meron. Hindi ko talaga alam kung ano, pero I'm sorry. May gagawin talaga ako. Wala kang kasalanan. Meron lang akong naalala. Please. Huminga naman ng malalim si Zoren at tinitigan si Riza. Just let me go, Riza. Fine. Wala akong magulang. Lumaki ako mag-isa. Lumaki akong walang nag-aruga sa akin. Walang nagmahal sa akin na magulang. Happy? Natigilan naman si Riza. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin si lalaki. Dahil baka kapag nagsalita siya, lalo lamang itong magagalit sa kanya. Hindi ko alam kung anong charity case ang pupuntahan natin. At ang bahay ampunan na ito, pinaalala niya sa akin lahat. Pero kasalanan ko naman kasi hindi ako nagtanong. Matapos iyong sabihin ni Zoren, naglakad na siya papalayo. Ngunit pinigilan siya ng dalaga, kaya't hindi na niya napigilan pa ang sarili. Tumigil ka na, Riza. Hindi ako charity case. Tama ng pagpapanggap mo. Hindi mo ako kailangang kaawaan para maging mabuting tao ka. Napakunot naman ang noo ni Riza at mapait na napangiti. Ganyan pala ang tingin mo sa akin. Akala ko pa naman, nakikita mo ako bilang kaibigan. Oo, simula pa lang. Hindi na kaibigan ang tingin ko sa'yo, Riza. Kitang-kita ni Zoren ang bahid ng sakit sa mga mata ng dalaga. Ngunit nasabi niya na yon at hindi man lang siya pinatapos ng dalaga. Tumakbo na ito papalayo dahil hindi na nito kinaya pa ang sakit na dulot ng mga salita ng binata. Natagpuan na lamang ni Riza ang sarili sa loob ng banyo habang nakaharap sa salamin. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili dahil marami pa silang gagawin ni Nanika at hindi pwedeng mamugto ang kanyang mga mata. Agad siyang nagpahid ng luha nang bumukas ang pintuan. Ngunit agad din yung tumulo nang makita na ang kaibigan niya na pala ang pumasok at agad niya itong sinalubong ng yakap. Oh, anong nangyari? Bes, ang sakit. Akala ko magkaibigan kaming dalawa. Ikinuwento pa ni Riza kay Nika lahat ng nangyari, kaya't pati ito ay naiinis na rin. Ay, sabi ko na nga ba, at pusong bato yung lalaking yun. Humanda talaga siya sa akin pag nagkita kami. Naku, tuturuan ko siya ng leksyon. Yung lalaking yan, kala niya kung sino siya. Baka pati ikaw hindi na kaibigan ang tingin mo sa akin. Talagang makakatikim ka. Hindi talaga. Sisters na tayo, di ba? Kunti na lang, ipanganak nga tayo ng sabay. Humanda talaga yung Zoren na yan. Tahan na. Mukha ka ng sada ko dyan sa kakaiyak mo. Oh, yung eyeliner mo kumalat na. Simula ng araw na yon, lumayo na si Riza kay Zoren at hindi na nag-abala pang patunayan dito na mali ang paniniwala nito. Ngunit hindi maiwasang magtaka ng dalaga nang napansin niya ang lalaki na ito naman ang panay lapit sa kanya. Minsan, sinasadya pa nitong magkabanggaan sila para lamang makuha ang kanyang atensyon. Panay rin ang pagdulong nito sa kanya kahit hindi naman nito sinasabihan. Katulad na lamang ngayon na may hawak siyang mop at hindi niya yon alam gamitin ng tama.
Kusang lumapit ang lalaki at niyakap siya mula sa likod, saka hinawakan ang kanyang kamay habang hawak ang mop. Ganto kasi yan. Magsisimula ka doon sa may dulo. Tapos hindi ka na dapat ulit aapak doon sa may basa para hindi maiwan yung marka ng sapatos mo. Rinig na rinig ni Riza ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi rin siya makapag-focus sa tinuturo ni Zoren dahil mas iniisip niya pa kung anong perfume ang gamit nito dahil sa sobrang bango ng lalaki. O ano, nakuha mo na ba? O ulitin natin? Ayos lang naman sa akin. Mas mabuting ang isipin nila na may something sa atin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo ngang maging kaibigan ako, di ba? Tapos gusto mong isipan tayo ng higit doon? Umamin ka nga. Adik ka ba dati? Hindi ko alam. Basta ang alam ko ay adik ako sa'yo. Ramdam na ramdam ni Riza ang pag-init ng kanyang pisngi, kaya't dinaan na lamang niya yon sa pag-irap at pagtataray. Ewan ko sa'yo. Ay, diyan ka na nga. Hanggang sa matapos ang trabaho, yun pa rin ang iniisip ni Riza. Hindi rin siya makabalik sa pagiging CEO ng restaurant na yon dahil meron pa siyang 2 linggong dapat tapusin, kaya't mahaba-haba pa ang pagtitiis niya na makasalamuha si Zoren. Pauwi na sana ang dalaga nang salubungin siya ng mga kasama niya at ayaing kumain sa labas. Gusto niya mang tumanggi dahil naroon ang lalaki, ngunit ayaw naman niyang madamay ang iba dahil lang sa inis niya rito. Pagkarating roon, agad silang umorder. Hindi naman alam ni Riza na ang napuntahan pala nilang kainan, walang kutsara o tinidor at nagkakamay lamang ang kumakain roon na hindi niya alam kung paano gawin. Nang mapansin yun ni Zoren, agad niyang tinabihan ang dalaga at tinuruan ito. Ganto kasi yan. Magsuot ka ng plastic gloves. Tapos parang dumadakot ka lang gamit lahat ng daliri mo. Tapos, ilagay mo yung hinlalaki mo sa dulo ng isusubo mong pagkain. Pantulak yan, patungo sa bibig mo. Ang hirap naman nito. Di ba talaga pwedeng magkutsara na lang? Di ba, gusto mong matuto ng mga ginagawa namin? Pagkakataon mo na ito, lalo na't baka ang isang katulad ko ang magiging asawa mo in the future. Kumindat pa siya nang sinabi niya yon. Kaya naman, napalunok na lamang ng laway si Riza. Saka sinubukan niya ang itinuro nito sa kanya. Papaano na nga ulit yun? Ang hirap naman kasi nito. Natuto ba kayo agad kumain gamit lang ang kamay? Siyempre hindi no. Pero masasanay ka rin kapag lagi mong ginagawa yan. Mag-practice ka. Mas masarap kaya kumain kapag nakakamay ka. May ekstrang lasa na hindi mo maipaliwanag. Ano namang lasa yun? Maalat-alat na maasim-asim. Galing sa pawis at libag. Yak! Kadiri ka naman! Biro lang. Pinapatawa lang naman kita. Natatawa namang inirapan ni Riza si Zoren. Nang matapos kumain, biglang nagpatugtog ang kinakainan nilang karinderya, kaya agad nang tumayo ang mga kasama nila. Pati si Riza, hinila ng mga ito at isinama sa pagsasayaw. Nakangiti ng mga pinagmasdan ni Zoren ang dalaga na sobrang saya, habang sumasabay sa pag-indak sa kanilang mga kasama. Ngunit nawala ang ngiti niyang yun nang may lumapit kay Riza at nakipagkilala. Hindi na napigilan ng binata ang sarili, kaya agad siyang lumapit at hinila papalayo roon ang dalaga. Zoren, ano ba? Bitawan mo nga ako. Ano bang problema mo? Sumasayaw lang naman kami doon tapos bigla-bigla ka na lang nangihila dyan. So nag-e-enjoy ka? Nag-e-enjoy kang makipagkilala kung kani-kanino? Kasi nakita mong nakatoksido yung lalaki Akala ko ba iba ka sa kanila? Mayayaman rin pala ang mga tipo mo. Ang galing mo talagang magkunwari Hindi naman na napigilan pa ni Riza ang sarili at sinampal ang lalaki na ikinagulat nito.
Ngunit hindi nagpatinag si Zoren at agad na hinalikan ang dalaga. Tinulak naman siya nito, kaya't naputol din yon kaagad. Para saan yon? Kanina lang galit ka sa akin, tapos bigla ka na lang nang hahalik. Baliw ka ba, Zoren? Umamin ka nga. Ikaw, manihid ka ba? Hindi mo ba makita na kaya ako nagkakaganito ay dahil gusto kita, Raisa. Ayan, nasabi ko na. Kaya ayoko kitang maging kaibigan eh. Dahil ang gusto ko, mas maging higit pa tayo doon. Gusto mo ako? Akala ko ba ayaw mo sa isang katulad ko? Nung una, oo. Pero nang makilala kita, napagtanto ko na iba ka nga sa kanila. Itong pagkamuhi kong ito, nagsimula sa tatay ko. Kaya sana maintindihan mo ako. Ikinuwento ni Zoren kay Raisa ang lahat ng nangyari simula bata pa siya. Mayaman talaga ang ama ng binata, ngunit wala itong planong mag-asawa at ang kailangan lang nito ay anak. Nabuntis ng ama nito ang kanyang ina at binayaran, saka siya rito inilayo. Pero gumawa ng paraan ang ina niya para makuha siya nito ulit. Nagtagumpay nga ang ginang, ngunit maaga rin itong kinuha dahil sa cancer. Kaya yun, napunta ako sa bahay ampunan dahil walang nakakaalam kung sino yung ama ko. Ayaw din akong kupkupin ng mga tiya at tiyo ko dahil dagdag palamunin daw. I'm sorry, hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Hindi, Raisa. Wala kang kasalanan. Iniligtas mo ako sa paniniwalang lahat ng mayaman ay ganoon kay Daddy. Nung 10 taon na ako, nakita ako ni Daddy. Kinuha niya ako. Pero nagrebelde ako, kaya pinalayas niya ako. And here I am. That's so terrible. Nauunawaan kita, Zoren. Hayaan mo, simula ngayon, papalitan natin ang mga pangit mong alaala. Gusto rin naman kita, pero dapat manligaw ka muna. Natigilan naman si Zoren at hindi makapaniwalang tumitig kay Raisa na para bang tinatanong nito kung totoo ang narinig nito, kaya't natatawa na lamang na tumango ang dalaga. Dahil doon ay agad na pumunta si Raisa sa kaibigan niyang si Nika para ikuwento rito ang nangyari. Habang nagkukwento siya, kinikilig rin itong nakikinig sa kanya at hindi nila mapigilang mapatili, kaya pati ang ibang tao sa paligid nila napapalingon sa kanila. Kaya naman pala ayaw maging kaibigan eh. Gusto palang maging future husband mo. Eh ikaw naman kasi, nag-overthink ka na kaagad. Paampun ako pag may nabuo, o kaya hintayin ko na lang yung anak niyong lalaki. Siya na lang asawahin ko. Eh kung kutusan kaya kita dyan ha? Kung ano-anong pinagsasabi mo, maghunos dili ka nga. Nakakakilabot yung pinagsasabi mo. Aray naman, to naman di na mabiro. Pero paampun ako di na kasi ako mag-aasawa. Magiging rich tita na lang ako. Ganda ng pangarap mo para sa akin ha. Mabuntis agad. Di man lang maging bridesmaid ka muna before maging rich tita. Sama ng ugali mo talaga. Para namang walang narinig si Nika at panay lang ang pag-i-imagine ng magiging muka ng magiging anak ni Raisa at Zoren. Napailing na lamang si Raisa at ininom ang natira sa milk tea niya. Simula noon, lagi nang magkadikit si Raisa at Zoren. Lagi rin siyang inaaya ng binata na lumabas at ang lagi rin niyang nare-request na puntahan ay yung kinalakhan nito. Ayaw iparamdam ni Raisa sa lalaki na malayo ang agwat nilang dalawa dahil baka isipin nito na hindi siya nito kayang abutin. Tulad ngayon na nasa Divisoria sila namimili. Sigurado ka bang tig-50 lang to? Ang ganda pa rin Mukhang bago. Parang hindi pa nasusuot. Bagay to kay Nika. Oo naman. Ang mura lang talaga ng mga bilihin dito. Hindi pareho sa mall na mapapamura ka talaga sa mga presyo. Sinabi mo pa.
Mabuti nga hindi ako mahilig sa kung ano-anong mga luxury items. Gusto ko mga gantong presyo lang. Talagang makakapag-ipon ako kapag dito tayo bibili. Naglibot sina Zoren at Riza at maraming nabili ang dalaga na ipapasalubong para sa ama at sa kaibigang si Nika. Bumili na rin siya ng sombrero para kay Zoren na nagustuhan talaga ng binata. Uy, bagay talaga sa'yo. Lakas maka-K-pop ng design ng cup mo. Talaga? Salamat, baby. Gutom ka na ba? Tara, kumain muna tayo. May alam akong malapit na kainan dito. Pero may kukunin muna ako Wait mo ako dyan. Baby ka dyan? Malaki na kaya ako. Bilisan mo lang Natatawa namang tumango si Zoren at naglakad na ito papalayo. Umupo naman si Riza sa bench na nakita niya sa pinuntahan nilang parke. Maya-maya pa, dumating na si Zoren at may dala itong bulaklak. Agad nitong inabot yon sa dalaga na nagpangiti rito. Inamoy-amoy pa yon ni Riza at tila may pandikit ang ngiting hindi matanggal sa kanyang bibig habang sila ay naglalakad ng binata. Tulips kasi ito at iyon ang paborito niyang bulaklak. Di niya alam kung paanong nalaman ng binata ngunit natutuwa siyang isipin na nalaman nito yon sa pag-oobserba nito sa kanya. Nagustuhan mo ba yung bulaklak? Ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto mo. Gustong gusto ko to. I love tulips. Paano mo pala nalaman? Napakamot naman si Zoren at nahihiyang ngumiti. Nakita ko kasi na halos lahat ng gamit mo may tulips na design. Kaya ayun, naisip kong tulips ang paborito mong bulaklak. Akala ko nga mali ako nang naisip. Napatitig naman si Riza sa lalaki at mas lalo pa siyang kinilig dahil sa sagot nito. Salamat. First time ko talagang makatanggap ng bulaklak na paborito ko. It's my first time na may nakapansin na paborito kong tulips. Kahit si Daddy hindi yan alam Talaga? Pakiramdam ko tuloy, napaka-espesyal ko. Simula ngayon, ako nang bibili ng mga paborito mo. Ganun ako magmahal, no? Sobra pa sa 100%. Natawa naman si Riza at hinila si Zoren papunta sa ihawan na nakita niya. Agad silang pumili ng mga gusto nila at kumain na ng maluto yon. Alam ni Riza sa sarili na talagang gustong-gusto niya si Zoren at ayaw na niyang pakawalan pa ang binata. Kaya't napagdesisyonan niyang sagutin na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit ang araw na dapat ay magdudulot ng kasiyahan sa kanilang dalawa, naging kabaligtaran. Ngayon, kaharap niya ang babaeng nagpakilala na fiancé ni Zoren at hindi niya alam kung saang lupalop ito nanggaling. Basta ang alam lamang niya ay gusto niya itong sampalin ng 10 beses para magising ito mula sa bangungot. Fiancé? Nagbibiro ka ba? Walang nabanggit na ganyan sa akin si Zoren. Ang alam ko, hiwalay na sila ng tinitirhan ng daddy niya. Kaya pwede ba? Nananaginip ka ba ng gising? Napangisi naman ang babae at tintigan siya nito mula ulo hanggang paa. I don't know what he saw to you. Hindi hamak naman na masilamang ako. Hindi niya pala nasabi sa'yo, no, na magkasama na sila sa iisang bubong ni Tito Leonardo. And we're seeing each other again. Plus, we're gonna get married in a month. Huwag kang nagpapatawa. Kung ako ang tatanungin, hindi ka matitipuhan ni Zoren. Ayaw niya sa mga maaarteng katulad mo. Not so sure about that. He promised na magpapakasal kami. Sa'yo ba? Anong pinangako niya, ha? Na ako ang mahal niya at wala nang iba pa. Ikaw, kailan ka ba gigising sa panaginip mong kasal na yan? I think ikaw ang dapat gumising, Riza. If you don't want to be whore, layuan mo si Zoren because he'll never come back to this cheap restaurant.
Matapos iyong sabihin ng babae, umalis na ito. Naiwan namang nakatulala si Riza dahil natatakot siyang may katotohanan ang sinabi nito. Hanggang sa dumating nga ang araw na ikinakatakot ng dalaga. Ni hindi man lang nagparamdam sa kanya si Zoren at talagang hindi na ito pumasok pa. Ni text o tawag mula rito, hindi siya nakatanggap kaya nakapagdesisyon siyang ipahanap ito. At nang malaman kung nasaan ang lalaki, agad niya itong pinuntahan. Ngunit hindi niya inaasahan na kasama pala nito si Andrea, ang babaeng nakausap niya bago sila mawalan ng komunikasyon ni Zoren. Kitang-kita niya kung paano ito ngumiti sa kanya bago halikan ng babae ang binata na agad din naman siyang nakita. Kaya itinulak nito si Andrea at nagmamadaling lumapit. Riza, anong ginagawa mo rito? Bakit, Zoren? May dapat ba akong hindi makita? Kaya ayaw mong nandito ako? Tapos ano? Gusto mong tawagan muna kita bago ako pumunta rito? Ikaw nga ni text o tawag wala. Nag-aalala na yung tao sa'yo, pero parang wala lang ikaw pakialam. I'm sorry. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo kapag maayos na ang lahat. Yung nakita mo kanina, wala yun. I'm sorry for not calling you or texting you. Talaga ba, Zoren? Explain? Pinagloloko mo ba ako? Pues hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Itigil mo na ang panliligaw mo dahil hindi kita sasagutin. Magsama kayong dalawa ng fiancé mong maarte. Kulang sa atensyon. Matapos niyang sabihin yun, tumakbo na siya, papalayo. Narinig pa niya ang ilang beses na pagtawag sa kanya ni Zoren, ngunit hindi niya nilingon ang lalaki at tumigil lamang siya nang masiguro niyang malayong-malayo na siya sa kinaroroonan ng dalawa. Ilang araw din ang dumaan bago nagkaroon ng lakas ng loob si Riza na lumabas ng kanilang bahay. Ang naisip niyang lapitan agad ay walang iba kundi si Nika. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kaibigan at kitang-kita niya na pati ito nasasaktan para sa kanya. Niyakap naman siya nito at inalo hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak. Tahan na, marami pa namang iba dyan eh. Di lang siya yung lalaki dito sa mundong ibabaw. Pero Bes, ayaw mo na bang pakinggan muna yung paliwanag niya? Alam mo na, baka naman may rason ang lahat, di ba? Pati ba naman ikaw maniniwala sa mokong na yon? Nakita ko nga eh kung paano sila naghalikan ng Andrea na yon. Tapos magkasama pa silang bumaba sa kotse. Yun lang? O siya sige. Ikaw lang naman may karapatang mag-decide sa sarili mo eh. Ang sakin lang, gusto niyang linawin ang sitwasyon. Pwede mo siyang pakinggan. Wala namang mawawala kapag ginawa mo yun, di ba? Nakakainis kasi. Kasi bakit hindi na lang niya kasi agad sabihin bago siya mang-ghost, di ba? Talagang hihintayin pa niyang masaktan ako. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka. May kalakip na sakit yan. O siya, ito cake. Magandang kumain ng matamis kapag nasasaktan ka. Matapos ang ilang araw na paglabas-labas ni Nika at Riza, napagdesisyonan na ni Riza na pumasok at ang hindi niya inaasahan, naroon na pala si Zoren. Umagang-umaga, may dala na agad itong bulaklak para sa kanya na hindi niya tinanggap kahit sinalubong pa siya nito sa pintuan mismo. Hanggang sa sumapit ang gabi, hindi ito tumigil sa pag-abot sa kanya ng bulaklak kahit panay ang pagtanggi niya rito. Hanggang sa pagpasok niya sa kanyang office, nakaabang ito sa pintuan. Sa tuwing magbabanyo siya, nakaabang din ito sa kanyang paglabas. Ano ba, Zoren? Itigil mo na nga yung ginagawa mo. Kahit magpatayo ka pa ng flower shop, hindi ko tatanggapin yung kahit anong bulaklak na galing sa'yo. Bakit nga ba hindi? Ang ganda ng suggestion mo. Ba't di ko naisip yun? Tapos puro tulips lang yung laman ng flower shop. Especially made for you, my future wife.
May pakumpas pa ng kamay si Zoren na para bang nakikita nito yon. Anong suggestion? Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko? Naintindihan. Pero alam kong mapapangiti ka kapag ginawa ko yun. Sino namang nagsabi sa yung ngingiti ako, ha? Kung kaltukan kaya kita dyan para magising ka sa panaginip mo. Ako, kasi pagbati na tayo, saka ko na ipapangalan sa'yo ang flower shop na yun. Napabuntong hininga naman si Riza dahil hindi siya makapaniwala sa kakulitan ni Zoren. Asa ka, hindi tayo magbabati dahil simula ngayon magkaaway na tayo. Okay lang, kasi sabi nila, the more you hate, and the more you love. Alam ko namang mahal mo ako. Wala namang nagawa si Riza kundi ang manggigil na lamang sa inis at nagdabog papalayo sa lalaki. Nakangiti lang naman si Zoren habang pinagmamasdan ang inis na mukha ng dalaga. Hindi roon natapos ang panunuyo ni Zoren kay Riza. Pagdating ng dalaga sa restaurant, nakita niyang kumakain ang mga empleyado at lahat ng iyon dala ng binata. Nginitian niya lamang ang mga ito at laking gulat niya nang abutan siya ng lalaki ng paborito niyang milk tea na matcha flavor. Pati cake, alam din ito yon na yon ang gusto nitong flavor. Kumain ka na, para may energy ka mamaya before tayo dagsain ng customers. Ayoko kasing nagugutom at napapagod ang future misis ko. Hindi ako gutom. Saka, ilayo mo nga yung mga matcha flavor na milk tea at cake na yan. Ginawa mo pa akong kambing. Ha? Ayaw mo ba? Sorry. Akala ko kasi paborito mo eh. Yan kasi ang palagi mong in-order kapag lumalabas tayo dati. Bibilhan na lang kita ng iba. Anong gusto mong flavor? Natigilan naman si Riza at agad na kinuha yon. Ano ba? Wag na. Ito na lang. Kakainin ko na lang mamaya pag gutom na ako. Dun ka na nga. Ang sikip na nga ng office ko, pasisikipin mo pa. Mabuti sana kung ang liit mo. Napangiti si Zoren nang itabi yon ni Riza sa lamesa nito. Agad siyang nagpaalam sa dalaga at kahit napag-irap ang sinagot nito sa kanya, wala pa ring mapagsidlan ang saya niya dahil ibig sabihin lang nun, unti-unti na siya nitong napapatawad. Wala pang ilang minuto, bumalik na agad ang binata sa opisina ni Riza para tingnan kung kumain na ba ang dalaga. Nagkunwari na lamang siyang magdadala ng mga dokumentong inagaw lang niya mula sa kasama niya. Napangiti naman ng malapad si Zoren nang makita niyang kinakain na ng dalaga ang binili niyang pagkain para dito. Ngunit nang makita siya nito, agad na binitawan ng dalaga ang tinidor at nagkunwaring hindi nasarapan. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba dapat si Ana ang magdadala ng mga yan? May gagawin pa raw kasi siya. Kaya ako nang nagdala. Nga pala, kumusta ang lasa? Masarap ba? Napayuko naman ang dalaga at nagkunwaring abala sa mga binabasang dokumento sa kanyang lamesa. Ang alin? Yung milk tea, saka yung cake. Akala ko ba, mamaya mo pa kakainin. Nice. Sabi ko na nga ba, at hindi ka na naman nag-almusal. Malay ko, hindi ko pa naman natikman yung milk tea. Natapon lang yan, tapos tinikman ko lang naman yung cake. Kaso hindi ko masyadong nalasahan eh. Sure ka? Mangangalahati na nga yung bawas ng cake ko. Saka, asa na ba yung natapong milk tea? Pinunasan ko na malamang. Alangang hintayin kong matuyo, di ba? Sa lamesa ko. Weh, di nga. Napabuntong hininga naman si Riza dahil gumagana na naman ang pangiinis ni Zoren sa kanya. Lumabas ka na nga. Ayoko. Hindi ako lalabas rito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Pilit na mangumiti si Riza at pinag-cruise ang braso sa dibdib bago tinitigan ang binata. Oo na. Masarap na yung matcha dahil favorite ko naman talaga yon. Happy? Nakangiti namang tumango si Zoren saka kinindatan si Riza bago lumabas.
Napahawak naman sa kanyang dibdib ang dalaga dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Sa tuwing hindi pumapasok si Riza, doon lamang siya nakakapagpahinga sa pangungulit ni Zoren sa kanya. At kapag walang pasok, si Nika lang din ang nakakasama niya. Nang muli silang magkita, saka pa lamang niya ikinuwento sa dalaga lahat ng panunuyong ginawa ng binata sa kanya. Kinilig naman ang kaibigan na panay ang hampas sa kanya. Talaga? Oh my gosh! Bumabawi siya sa'yo, girl! Baka naman kayo pala talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Tapos pinapakalma ka muna niya, di ba? Bago siya magpaliwanag. Dapat ko bang ikatuwa yun, yung nangyayari? E paano kung kailan naging komportable na naman ako sa kanya? Doon pa siya ulit biglang nawala. Tapos namalayan ko na lang, kasal na pala siya doon sa Andrea na yun. Ayan ka na naman. Hintayin mo lang kasi. Lilinawin din niya yan kapag kalmado ka na. Parang galit ka pa nga hanggang ngayon eh. O tingnan mo. Kahit naman sino magagalit kapag nakita mong may ibang katukaan yung lalaking mahal mo, di ba? Tapos manliligaw mo pa. Siyempre naman, pero sabi mo rin naman, di ba, na tinulak niya naman agad si girl? Oo, kasi nakita niya ako. Kung hindi, di sa kung saang motel na sila nakarating. Natawa naman si Nika sa sinabi niya. Natigil sila sa pag-uusap nang makita ni Riza na papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang nakangiting si Zoren. Itataboy pa sana ng dalaga ang lalaki nang bigla na lamang itong imbitahan ng kaibigan niyang makiupo sa kanila. Wala namang nagawa si Riza kundi ang manahimik at hayaan itong sumama sa kanila sa pagkain. Maya-maya ay nagpaalam na si Nika dahil may importante daw itong gagawin. Gusto sanang sumama ni Riza sa kaibigan, ngunit pinigilan siya nito at alam niyang nananadya ito. Ay, nakakainis talaga itong babaeng to. Nananadya talaga. Ikaw, ilan ang binayad mo sa kanya, ha? Umamin ka nga. Bungad niya kay Zoren. Natawa naman ang lalaki sa sinabi niya. Wala akong binayad sa kanya. Sadyang boto lang talaga sa akin yung kaibigan mo. Paano ba yan? Tayong dalawa na lang ang naiwan. Di, date na to. Asa ka? Hindi ako makikipag-date sa'yo, no? May emergency din ako. Uuwi na ako dahil walang kasama yung aso kong si Summer na hindi sinungaling at laging loyal. Hindi katulad ng iba dyan. Tatayo na sana siya nang hawakan siya sa kamay ni Zoren. Pagtingin niya sa lalaki, masuyo itong nakatitig sa kanya na para bang galing lamang ito sa pag-iyak kanina. Please, Riza. Samahan mo muna ako. Ha? Sige. Pero dapat saglit lang ah. Miss na kita. Miss ko na si Summer. O sige. Ako nang mag-order. Diyan ka lang ah. Magsi-CR lang ako. Saka nga pala, Riza. Namiss rin kita. Nang makaalis ang lalaki, napangiti na lamang si Riza. Sa tingin niya, tama nga ang kaibigan niyang si Nika na bigyan ito ng pagkakataon na magpaliwanag. Maya-maya pa, may naramdamang presensya sa likuran niya si Riza. Nagtaka pa siya dahil sobrang bilis matapos ni Zoren. Ang bilis mo naman? Anong ginawa mo lang sa CR? Ngunit nang lingunin niya kung sino yun, natigilan siya dahil hindi ang lalaki ang nakita niya, kundi si Andrea at agad itong umupo sa kaharap niyang upuan. Anong ginagawa mo dito? Kung hinahanap mo sa akin si Zoren, andun siya sa CR. Hindi si Zoren ang pinunta ko rito. Ikaw talagang sadya ko. Gusto ko lang malaman mo ang buong katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Well, yung halikang nakita mo, kagagawan ko lang yun. Nakasakay ako sa kotse ni Zoren dahil I kept threatening him. Ayaw niyang malaman ng daddy niya na may nililigawan siya na mayamang katulad mo. Iba kumilos si Tito. So, hindi ka niya fiancé?
Dati pinagkasundo kami ng dad namin at ako lang ang may gusto nun. Kaso hindi natuloy yung kasal dahil tutol si Zoren at pinalaya siya ng daddy niya. Palubog na kasi yung kumpanya nila eh. That's why tinago ka ni Zoren dahil natatakot siyang gamitin siya ng daddy niya para makahut-hut sa'yo ng pera. Natigilan naman si Riza at doon lamang niya na pagtanto ang lahat ng ikinilos ni Zoren nung nakaraan. Kaya pala hindi ito nagparamdam sa kanya dahil sa takot na malaman ng ama nito ang tungkol sa kanya. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang boses ni Zoren na sinigaw ang pangalan niya. Kitang-kita ni Riza ang galit sa mga mata ng lalaki habang nakatingin kay Andrea. Tumayo naman si Andrea na para bang wala lang nangyari at aalis na sana ngunit pinigilan ito ng lalaki. Ano na naman ang sinabi mo kay Riza? Gumawa ka na naman ba ng kwento para layuan niya ako? Kailan mo ba kami titigilan, ha? Mapait namang napangiti si Andrea at kita ang sakit sa mga mata nito. Kalma, Zoren. Hindi ako kasing sama ng daddy mo. Tinulungan lang kitang magpaliwanag sa kanya. Kahit na tanungin mo pa siya. Oo, Zoren. Wala siyang ibang sinabi sa akin. Nagpaliwanag lang siya tungkol doon sa nangyari sa parking lot nung nakaraan. Lumambot naman ang ekspresyon ni Zoren nang inilipat na niya ang tingin kay Riza. Are you sure? Oo, Zoren. Huwag mo nang sigawan si Andrea. Tinulungan ka lang niya. Now, tapos na ba? Aalis na ako kung wala na kayong sasabihin. Pero sana, Zoren, mapatawad mo na ako. I miss our sibling band. I'm sorry that I crossed the line. Matapos, umalis na si Andrea at naiwan sina Zoren at Riza na nakatitig lamang sa babae. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, saka lamang sila bumalik sa pagkakaupo. Nakangiti namang hinawakan ni Riza ang mga kamay ni Zoren. Hindi niya alam kung paano niya sisimulang humingi ng tawad sa lalaki dahil mas inuna pa niyang maniwala sa mga nakita kesa sa mga sinabi nito sa kanya. Zoren, sorry. Hindi ko alam kung ano ang totoong nangyari. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ngumiti naman ang binata at masuyong hinalikan ang kaniyang kamay. Wala kang kasalanan, Riza. You didn't know. Nang magkasakit si Daddy, bumalik ako sa mansyon. Inalagaan ko siya, pero hindi pa rin siya nagsisisi. He still want me to marry Andrea. Kung hindi raw, ay maghanap na lang ako ng mayamang babaeng katulad niya. That will save our company. Kaya ba lumayo ka sa akin at hindi nag-text o tumawag man lang? Yes, Riza. I'm sorry. I'm so sorry. Ayos lang naman sana sa akin yun. Basta para sa'yo. Alam ko, kaya nga hindi kita kinausap dahil masyado kang mabait. He is an abuser. Nasaan na siya ngayon? Napayuko naman si Zoren at kita ni Riza ang lungkot sa mga mata nito. He is gone. Wala na siya. Iniwan na rin niya ako. Pero humingi siya ng tawad sa akin at kay nanay bago siya nawala. Hindi na napigilan pa ni Zoren ang pagtulo ng luha niya na agad namang pinahid ni Riza. I'm sorry. Mahal ko pa rin naman siya. Kasi inalagaan at minahal din niya ako kahit na ganun siya. I know. Tumayo si Riza sa kaniyakap si Zoren at hinayaan itong umiyak sa bisig niya. Hindi naman na napigilan pa ng lalaki ang sarili at hinayaan ng tumulo ang kaniyang luha. Simula noon, ipinaramdam ni Riza kay Zoren na hindi ito nag-iisa. Nung araw na yun mismo, sinagot na niya ang lalaki dahil ayaw na niyang makita pa itong umiiyak. Nalaman din ng dalawa na ang isa't isa pala ang naging kaibigan nila noon sa isang bahay ampunan. Doon na pagdanto ni Riza kung bakit magaan ang loob niya kay Zoren noong una pa lamang. Matapos ang ilang taon, ikinasal ang dalawa at nagkaroon ng sariling pamilya.
pamilyang bumuo sa kanilang pagkatao at naghatid ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan. Ika nga nila, ang mahihirap ay para lamang sa mahihirap, ang mayayaman ay para lamang sa mayayaman. Ngunit pinatunayan ng mga karakter natin na kasabihan